sunod-sunod na super typhoon, hindi mo didiscovery ng taong bayan na talagang walang flood control projects. Mantakin mo, 5,000 yung sinabi, umaabot na pala na higit kumulang 10,000 yung flood control projects at umabot sa 1.2 trillion pesos. Pasalamat tayo sa kalikasan kung ganun. Kasi kung walang mga super typhoon, hindi man sila batikusin eh. Hindi naman natin sila i-criticize. Di ba ho? Lagi natin sila kinikriticize pag bagyo. May super typhoon. Dahil binanggit sa bunganga ng presidenteng ito na meron siyang flood control. Pero bahang-baha pa rin. Sabi may flood control projects. Kaya ako sa akin, mukhang masama man magdasal na may bagyo, pero mukhang ang kalikasan na po ang tumulong sa atin na mamulat ka. Gumising ka. Binagyo na nga namin kayo, tulog ka pa. Binaha na nga namin kayo, ngiwiim ka pa rin. Ngiwiim! Ngiwiim! Nagpaulan na nga kami ng napakaraming ulan para makita ninyo na walang flood control projects. Galit pa rin kayo kay Inday Sara. Ang totoong dapat kagagalitan itong mga buhayan na sa gobyerno. Inayaan lang ni Bongbong eh. Hindi ko ba alam bakit ganun. Tatay ka, pero ito kami ngayon. Ang pundo. Kawawa naman yung mga taxpayer, mga OFW. Harap-harapan tayo. Tinarantado ng mga buhaya. Lalo na dyan sa Kongreso. Kayong mga nasa DPWH, kumanta po kayo. Ako para sa akin, bunuan. Alam namin na hindi ikaw yung pinaka-utak nitong lahat na ito. Alam namin mayroon pang nasa likod ng kababalaghang ito sa pundo ng bayan. Marami sa Kongreso. Alam ko marami din sa Palasyo de Polvoron. Tingnan mo ha, ito ha. Okay ako dito kaya Gatchalian. Dapat nga zero budget na lang itong DPWH sa flood control. Kasi nga walang silbi, walang saysay. Ngayon hinahanap natin 1.2 trillion pesos. Pupunduhan pa talaga nila. My God, ito pakinggan natin oh. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi magiging epektibo. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema. Dahil nasasayang po yung ating pera. Alam niyo po, yung may problema dito, hindi lang si Bunuan eh. Kung may problema dito yung presidente. Dahil hinayaan niya yung mga kongresista gumawa-gawa ng kababalagan. Meron bang nakasuhan? Wala. May pinangalanan bang Pangulo? Wala. Kaya araw-arawin po natin ito. Hindi po pwedeng mawala ang isyong ito. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Grabe dyan, sa Bibi. 2024 kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaha po kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaha po kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, Tulumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal na ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. 30 billion. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan.
Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, gumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. Oh, 1.4 na nga dyan sa 1.4 kanya. trillion pesos. 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema. Dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat po. 1.4 trillion nga yung sinabi ni Gatchalian. 1.4 trillion na. As of hanggang ngayon, 2025. May almost 300 billion. Di magiging ano na, 1.7 trillion pesos lalabas. Hanggang 2026, pundo ng bayan sa flood control, puro baha inabot. At saka Gatchalian, hindi lang po pwedeng sisihin mo dito hindi lang si Bonoan ang sisihin mo dito, kundi mismong presidente, mismong mga kongresista. Kasi bias naman di ba, parang magiging collateral damage pa ito yung si Bonoan sa yung sacrificial lamb. Para bang, ikaw na lahat, sa'yo na, hindi. Hindi naman gagawa ng ganyang kabulastugan itong DPWH kung hindi dahil sa mga kontratistang kongresista, kung hindi dahil dito sa taas. Kalukuhan po yan. Napaka-imposible hindi alam ito ng nakatataas sa kanya. Kagaguhan. Kagaya nga ho nito, sinabi ni Senator Mig Sobere na kailangan malaman po natin itong small committee kasi sila nagbibigay ng budget dyan nag-a-approve. Sila nag-a-award sa mga kontratistang kongresista. May malaking animal. Animal sa yung hayop. Hindi yun mora. May malaking animals kasi marami pala. Lagyan natin ng is para animals. Nasa Kongreso ngayon or sa Malacanang, pakinggan natin Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Correct. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung Exactly. paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec. Yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakahigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Tuturuan na sila dito. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Sino ang elepante sa kwarto? Ang laki. Ang laki ng elepante, laki ng tiyan. Halimaw. May dalang bibiron. Bunjing. Sabi ng kanyang pinsan. Grabe naman to. Siyempre, damay lahat dito kayo. Damay-damay na. Pati ikaw, Department of Budget, hindi po pwedeng, hindi ka sisihin Galing sa iyo yung pera bakit ka hindi kumuda? Bakit hinayaan mo lang na parang sinasabi batas na kasi sumusunod? Hindi Dapat noong unang taon pa lang ni Bongbong sa pagka-presidente, pumalag na kayo. Bakit ganito yung nangyayari? Hindi nyo sinunod yung National Expeditor Program. Bakit na iba? Ba't hindi nyo sinita si Bunjing? Kasi may ambon din kayo. Kasalanan ninyo ito, mga kongresista, mga senador. Bakit lumabas yung mga ganyang mga batas na hindi kayo nakasigurado?
na tama yung pinirmahan din ni Bongbong. Kayo nagbalangkas, di ba may BICAM? Kasi meron pa daw kasi yung small committee. Hindi mal talaga tong bunjing na to. Tuloy. Ibigay